Ramon, buntis ako 3 salita. 3 salitang paulit-ulit kong binibigkas sa aking isipan habang paakyat sa hagdan ng Quezon City Police District. Hawak ko ng mahigpit ang puting sobre na naglalaman ng resulta ng aking ultrasound. 8 linggo. May maliit na buhay nang tumitibok sa loob ko, ang bunga ng 8 taon naming pagtitiyagan ni Ramon. Gusto kong isigaw sa buong mundo ang saya ko. Sa gitna ng pagod ko bilang dentista at sa puyat ni Ramon bilang tenyente sa wakas, dininig din ang panalangin namin para sa pangalawang anak. Bitbit ko rin ang paborito niyang kakanin pambati sa kanyang promosyon na gaganapin mamayang gabi. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang doorknob ng opisina niya, isang malakas na sampal ang napabagsak sa akin sa sahig. Magnanakaw lapastangan ka, nanlabo ang paningin ko. Ang amoy ng wax sa sahig at ang tunog ng nagliliparang papel ang tanging rampa ng malay ko. Pag-angat ko ng tingin, nakatayo sa harap ko si Doña Consolacion, ang aking biyenan. Namumula ang kanyang mukha sa galit, habang sa likod niya ay nakatayo ang ilang mga kasamahan ni Ramon sa presinto. Lahat sila ay nakatingin sa akin na parang isa akong maduming basahan. Mama, ano pang nangyayari? Nanginginig kong tanong. Hiwag mo akong matawag-tawag na mama. Akala namin ay mabuti kang asawa, Mariel. Akala namin ay ikaw ang nag-aahon sa pamilyang ito. Iyon pala ay ikaw ang sumasakal sa amin. Isinampal niya sa mukha ko ang ilang piraso ng dokumento. Isinangla mo ang klinika ng walang pahintulot ni Ramon. Minanipula mo ang mga papeles para kumuha ng milyon-milyong utang sa pangalan namin. Nalaglag ang sobre ng ultrasound sa sahig. Hindi totoo yan. 8 taon akong nagpakuba sa klinika para bayaran ang mga utang ninyo sa probinsya. Ako ang bumuhay sa pamilyang ito habang nagsisimula pa lang si Ramon. At ngayon, binabawi mo sa amin, singhali Doña Consolacion. Ginamit mo ang pagiging dentista mo para mandaya tignan ninyo ang babaeng ito. Kunwari ay banal, pero ahas pala. Ramdam ko ang init ng mga mata ng mga pulis sa paligid. Ang hiya ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Ito ang mga taong rumerespeto sa akin bilang asawa ng kanilang tenyente. Pero ngayon, sa isang iglap ako na ang pinakamasamang tao sa paningin nila. Ramon? Tawag ko sa aking asawa na noon ay lumabas mula sa silid-pulungan. Ramon, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang sinasabi ni Mama. Hindi ko isinangla ang klinika. Lumapit si Ramon. Umasa ako na itatayo ni ako. Umasa ako na yayakapin ni ako at sasabihing may nagkamali lang. Pero tumigil siya 2 dipa ang layo mula sa akin. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng bakal ng kanyang baril. Nakita ko ang mga ebidensya, Mariel, mababa pero mariin niyang baka. Paano mo nagawa sa amin ito? Sa gitna ng promosyon ko, sisirain mo ang pangalan ko, Ramon. Makinig ka, sama na, sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, dahilan para tumahimik ang lahat. Nakakahiya ka. Umalis ka na rito bago pa kita mismo ang magposas sa harap ng maraming tao. Hindi ko maramdaman ang aking mga binti. Tumayo ako ng pilit hawak ang aking tiyan. Gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa sanggol. Gusto kong sabihing buntis ako. Pero bago pa man bumuka ang bibig ko, bumukas ang pinto ng kanyang private lounge sa likod. Lumabas doon si Bianca. Si Bianca ang matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ang babaeng pinautang ko ng pera para makatapos ng nursing dahil wala siyang pambayad sa matrikula. Ang babaeng itinuring kong kapatid. Inaayos niya ang kanyang nagusot na nursing uniform. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang mga labi ay may bakas ng pulang lipstick na katulad ng kulay na paborito ni Ramon. Tumingin siya sa akin hindi nang may awa, kundi nang may mapanuyang ngiti. Mariel, pasensya na malambing na, sabi ni Bianca, sabay kapit sa braso ni Ramon. Masyado ka kasing naging busy sa trabaho mo. Nakalimutan mo nang may asawa ka pa lang nangangailangan ng kalinga? Huwag mo nang pahirapan si Ramon. Tanggapin mo na lang na tapos na ang oras mo sa pamilyang ito. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit.
Ang sakit ng sampal ni Doña Consolacion ay wala sa kalingkingan ng sakit na makitang ang asawa ko at ang kaibigan ko ay magkasabwat sa harap ko. Ramon, bakit bulong ko? Tumingin si Ramon kay Bianca pagkatapos ay muling tumingin sa akin ng may pandidire. Dahil si Bianca alam niya kung paano maging babae. Hindi siya tulad mo na pera at ambisyon lang ang alam. At ang klinikang sinasabi mo, hindi na sayo yan. Sa pamilya Villanueva, ang lupang kinatatayuan niyan, kaya amin ang lahat ng kinikita mo. Pero ako ang nagpatayo noon. Pera ko ang ginamit natin, sigaw ko habang umaagos ang luha na kanina. Ko pa pinipigilan. Wala kang katibayan, sabat ni Doña Consolacion habang itinutulak ako palabas ng pinto. Ngayon, lumayas ka, wag na wag kang babalik dito at wag mo nang susubukang lumapit sa apo ko. Isasama namin si Christine sa Batangas. Malayo sa isang magnanakaw na tulad mo, ang anak ko. Pilit kong binabawi ang braso ko. Huwag ninyong kukunin ang anak ko. Ngunit huli na. 2 pulis ang humarang sa akin. Pinanood ko kung paano talikuran ako ni Ramon kasama si Bianca habang si Doña Consolacion ay tumatawa ng mahina habang hawak ang mga pekeng dokumento. Napadpad ako sa labas ng presinto. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay ang pagbagsak ng aking katawan sa semento. Basang-basa ang puting sobre ng ultrasound na nakuha ko sa sahig bago ako itinapon sa labas. Ang imahe ng munting buhay sa loob ko ay unti-unting lumalabo dahil sa tubig ulan. 8 taon ng pag-ibig, 8 taon ng sakripisyo. Lahat iyon ay naging abo sa loob lamang ng 1 oras. Naramdaman ko ang hapdi sa aking puson. Ang kaba ay lumalamon sa akin. Anak, kumapit ka, bulong ko habang hinihimas ang aking tiyan. Hindi tayo susuko. Gagawin ko ang lahat, mabawi lang natin ang danggal natin. Sa gitna ng dilim at lamig, isang sasakyan ang huminto sa harap ko. Ang ilaw nito ay nakakasilaw, pero hindi ako gumalaw. Wala na akong takot dahil ang taong pinakamamahal ko ang mismong pumatay sa aking puso. Ngunit habang nakatingin ako sa malabo kong refleksyon sa bintana ng sasakyan, isang pangako ang nabuo sa isip ko. Ang Mariel Santos na tahimik at sunod-sunuran ay namatay na sa loob ng presintong iyon. At ang Mariel na titindig na yon ay sisiguraduhing bawat patak ng luha ko ay babayaran nila ng higit pa sa yaman at kapangyarihan nila. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nanatili akong nakaupo sa gilid ng kalsada yakap ang aking mga tuhod habang hinihintay ang pagsikat ng araw. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tila paalala kung gaano kabilis ang takbo ng mundo habang ang buhay ko naman ay biglang huminto sa isang madilim na kanto. Kinaumagahan sa gitna ng panghihina, iisa lang ang nasa isip ko, ang aking klinika. Hindi ko hahayaang makuha nila ang 8 taon ng pawis at puyat ko ng ganoon na lang. Iyon ang tanging sandigan namin ni Christine. Iyon ang buhay ko. Ngunit pagdating ko sa harap ng aking klinika sa Quezon City, tila gumuho muli ang mundo ko. May nakapaskil na malaking tarpaulin sa labas, hindi na Santos Villanueva Dental Clinic ang nakasulat. Ang pangalan ko ay tinakpan ng isang pamilyar na disenyo at ang nakasulat na ay Villanueva Family Medical and Dental Center. Anong ibig sabihin nito? Bulong ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Pilit kong binuksan ang salaming pinto pero nakalok ito. Sa loob nakita ko si Bianca. Suot niya ang aking dental gown, ang gown na may burda ng pangalan ko. May hawak siyang clipboard at tila nag-iinspeksyon ng mga gamit ko. Bianca, buksan mo ito. Magnanakaw kayo, sigaw ko habang kinakalampag ang pinto. Lumingon si Bianca. Hindi siya natakot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang pinto, pero hinarangan niya ang daan. Mariel, ang aga-aga naman para sa iskandalo, maarte niyang sabi. Hindi mo ba nabasa ang memo under new management na ang lugar na ito? At technically, wala ka ng karapatang pumasok dito. Management akin ang klinikang ito. Ako ang nagbayad ng rent, ako ang bumili ng mga equipment na yan.
Sa papel, Mariel. Pero sa batas, ang lupang kinatatayuan nito ay pag-aari ni Doña Consolacion. At ayon sa nilagdaan mong mortgage contract na alam nating lahat na totoo, isinuko mo na ang operasyon ng klinika dahil sa mga utang mo nakangising sagot ni Bianca. Sinungaling, alam ninyong pinek ang pirma ko eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, isang itim na SUV ang huminto sa likod ko. Bumaba roon si Ate Rivera, ang matagal ng abogado ng mga Villanueva, kasama si Doña Consolacion. Ate Rivera, sabihin ninyo sa kanila, hindi ko pinirmahan ang mga papel na yon pagmamakaawa ko sa abogado. Tumingin sa akin ang abogado ng walang emosyon. Mrs. Villanueva, dumaan sa tamang proses, o ang lahat. Ang pirma mo ay sumailalim sa verification. At maliban doon, may mas malaking problema ka ngayon. May iniyabot siyang asol na folder sa akin. Nang buksan ko ito, muntik na ako mawala ng malay. Ito ay isang sulat mula sa Professional Regulation Commission PRC at mula sa Department of Health. Isang reklamo ng medical malpractice at paggamit ng illegal na gamot ang isinampa laban sa'yo. Mariel, sabi ni Doña Consolacion habang naglalakad palapit suot ang kanyang mamahaling alahas na tila nanunuya sa kahirapan ko. May nakuhang mga vials ng expired at hindi rehistradong anesthesia sa loob ng cabinet mo. Sapat na yon para suspendehin ang lisensya mo bilang dentista habang isinasagawa ang investigasyon. Plantado, bulong ko. Tumingin ako kay Bianca. Siya lang ang may susi ng mga cabinet ko bukod sa akin. Siya lang ang may pagkakataong ilagay ang mga gamot na yon doon. Bianca, paano mo nagawa ito? Tinulungan kita noong wala kang makain? Pinagkatiwalaan kita. Mumiti lang si Bianca at nagkibit balikat. Masyado ka kasing kampante, Mariel. Akala mo dahil mabuti ka, magiging mabuti rin ang mundo sa'yo? Maling-mali ka. Tama na ang daldal putol ni Doña Consolacion. Ramon, lumabas si Ramon mula sa loob ng klinika. Hindi ko man lang napansin na nandoon siya. Hawak niya ang isang kahon na naglalaman ng mga personal con gamit ang picture frame namin ni Christine, ang aking diploma at ang maliit na estatwa ng Sto Niño na inilagay ko sa desk ko nung unang araw ng pagbubukas ko. Inilapag niya ang kahon sa harap ko sa mismong semento. Ramon, pati ba naman ang trabaho ko? Pati ba naman ang danggal ko bilang doktor? Sisiray ninyo tanong ko, ang boses ko ay halos gumuho sa bigat ng emosyon. Umiwas ng tingin si Ramon. Ginagawa lang namin ang tama, Mariel. Kung naging tapat ka lang sana sa amin, hindi aabot sa ganito. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Umalis ka na bago pa dumating ang mga pulis para paalisin ka ng pilit. Pulis, Ramon, asawa mo ako. Buntis ako sa anak mo. Napatitig si Ramon sa akin. Sandaling rumehestro ang gulat sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pang-inginig ng kanyang panga. Ngunit bago siya makapagsalita, humawak si Doña Consolacion sa balikat niya. Buntis! Napakagandang drama, Mariel, tawa ng biyenan ko. Gagamitin mo pa ang bata para makalusot sa mga nakaw mong pera? Kahit buntis ka, hindi niyan mababago ang katotohanang kriminal ka sa mata ng batas. Ramon, maniwala ka. Magiging tatay ka ulit pag mamakaawa ko. Hinawakan ko ang braso niya. Pero tinabig niya ang kamay ko. Sinungaling ka na, Mariel. Hindi ko na alam kung alin sa mga sinasabi mo ang totoo. Kung buntis ka man, patunayan mo sa korte. Pero ngayon, umalis ka na. Nakakahiya na ang ginagawa mo. Iniwan nila akong nakatayo sa harap ng sarili kong klinika. Pinanood ko kung paano pinalitan ng isang trabahador ang pangalan sa pinto. Nakita ko si Bianca na nakaupo na sa aking upuan, umiinom ng kape habang nakatingin sa akin mula sa salamin. Dahan-dahan kong nilimot ang kahon ng aking mga gamit. Kinuha ko ang aking diploma, ang papel na pinaghirapan ko ng maraming taon sa kolehiyo, ang tanging bagay na nagpapatunay na ako ay isang doktor. Pinunit ni Doña Consolacion ang gilid nito habang inilalagay sa kahon. Pero para sa akin, ito pa rin ang simbolo ng aking pagkatao. Wala na ang asawa ko.
Wala na ang kaibigan ko. Wala na ang klinika ko. At ngayon, pati ang karapatan kong magtrabaho ay kinuha na rin nila. Naglakad ako palayo, bit-bit ang mabigat na kahon. Bawat hakbang ko ay tila may tumutusok sa aking puson. Ang stress at pagod ay nagsisimula ng maningil sa aking katawan. Huminto ako sa isang sari-sari store para bumili ng tubig. Sa maliit na telebisyon sa loob ng tindahan, nakita ko ang balita. Isang dentista sa Quezon City inireklamo ng malpractice at illegal na operasyon. Ang mukha kong punong-puno ng luha kagabi sa presinto ay nandoon sa screen. Grabe naman tong doktor na to. Ang ganda pa naman magnanakaw pala, sabi ng tindera habang iniabot ang tubig sa akin. Hindi niya ako nakilala dahil sa gulo ng buhok ko at laki ng suot kong shades. Napahawak ako sa aking tiyan. Huwag kang mag-alala anak, bulong ko. Hindi nila tayo tuluyang mapapabagsak. Kung kailangang bumalik ako sa simula, gagawin ko. Kung kailangang dumanak ang luha ko hanggang sa matuyo ito, sige lang. Pumunta ako sa terminal ng bus. Pupunta ako sa Batangas kay tatay. Doon sa maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, doon ako magpapapalakas. Habang umaandar ang bus, palayo sa Maynila, tinignan ko ang aking mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito. Pero may isang bagay na nagbago. Ang takot ay unti-unti nang pinapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ko alam kung paano, pero mababawi ko ang lahat. At sa oras na mangyari yon, sisiguraduhin kong walang matitira sa pangalang Villanueva, kundi ang abo ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng aking pag-iisip, napansin ko ang isang itim na sasakyan na kanina pa sumunod sa bus na sinasakyan ko. Kahit anong bilis ng driver na nanatili itong nasa likod namin, kinabahan ako. Hindi pa ba sila tapos? Ano pa ang gusto nilang kunin sa akin? Biglang bumilis ang takbo ng itim na sasakyan at pilit na pinuputol ang daan ng bus. Narinig ko ang malakas na busina at ang tili ng mga pasahero. Diyos ko, ang bus sigaw ng isang ale sa unahan ko. Isang malakas na kalabog ang narinig ko bago tumama ang ulo ko sa bintana ng bus. Ang huli kong nakita ay ang itim na sasakyan na huminto sa gilid at isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang bumaba habang may hawak na tilpono. Anak, ang huling bulong ko bago tuluyang nagdilim ang lahat. Ang amoy ng sariwang lupa at tuyong dahon ang unang gumising sa aking malay. Hindi ito ang amoy ng antiseptiko sa klinika at hindi rin ang amoy ng usok sa Maynila. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at bumungad sa akin ang kisaming gawa sa kawayan at sa wali. Salamat sa Diyos, gising ka na, Mariel. Isang boses na paos. Ngunit puno ng kalinga ang narinig ko sa aking tabi. Lumingon ako at nakita ko ang aking ama, si Tatay Isko. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho bilang thoromura o karpintero ay dahan-dahang humawak sa aking noo. Tay, ang tanging nasabi ko bago muling bumuhos ang aking mga luha. Hush anak, ligtas ka na. Nandito ka na sa Batangas, sabi ni tatay habang tinutulungan akong uminom ng tubig. Ipinaliwanag ni tatay na himala akong nakaligtas sa aksidente ng bus. Nagtamo ako ng mga galos at pasa at nawala ng malay dahil sa matinding pagkakaumpog ng ulo. Isang driver ng jeep ang nakakilala sa akin at tinala ako rito sa aming lumang bahay. Ang itim na sasakyang sumusunod sa bus, ayon kay tatay, mabilis itong humarurot palayo nang makitang tumagilid ang bus. Agad kong hinawakan ang aking tiyan. Ang kaba ay mas matindi pa sa sakit ng aking mga sugat. Ang bata tay, ang baby ko, huminga ng malalim si tatay at bahagyang ngumiti. Dinala kita sa klinika rito sa bayan kagabi. Sabi ng doktor, matatag ang anak mo, Mariel. Kapit na kapit siya sa'yo. Pero kailangan mong magpahinga. Huwag kang magpapakapagod, huwag kang mag-iisip ng masama. Para akong nabunutan ng tinik. Sa kabila ng lahat ng kasamaan ng pamilya Villanueva, ang munting anghel sa loob ko ay nananatiling lumalaban.
Lumipas ang ilang araw na puno ng katahimikan. Sa Maynila, marahil ay pinagdiriwang na nina Ramon at Bianca ang kanilang tagumpay. Marahil ay iniisip nilang patay na ako o tuluyan na akong nawala. Ngunit dito sa Batangas, tila huminto ang oras. Nilulutuan ako ni tatay ng paborito kong lugaw na may maraming luya at nilagang itlog. Hindi siya nagtatanong tungkol kay Ramon. Hindi rin niya binabanggit ang tungkol sa klinika. Alam kong alam niya. Nakita niya ang balita sa telebisyon. Nakita niya ang kalagayan ko nang dumating ako rito duguan luhaan at walang dala kundi ang isang punit na diploma at basang ultrasound. Pero ganoon si Tatay Isko. Alam niya kung kailan kailangan ng salita at kung kailan kailangan ng katahimikan. Isang hapo habang nakaupo kami sa beranda at pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno ng niyog, pumasok si tatay sa loob at may inilabas na isang lumang kahon na gawa sa nara. Mariel, anak, tawag niya sa akin. Ito ay iniwan ng nanay mo bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag dumating ang oras na pakiramdam mo ay wala ka ng matatakbuhan. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Amoy lumang papel at gamit na polvo ang sumalubong sa akin. Sa loob, may mga lumang litrato namin nung bata pa ako. Mayroon ding isang maliit na rosaryo at isang nakatuping dokumento na balot sa plastic. Nang buksan ko ang dokumento, nanlaki ang aking mga mata. Ito ay isang deed of absolute sale at isang lumang titulo ng lupa. Pero hindi ito basta-bastang lupa. Ang lokasyon ng lupang nakasaad ay ang mismong kinatatayuan ng aking klinika sa Quezon City. Tay, ano ito, nanginginig kong tanong? Nung nabubuhay pa ang nanay mo, lihim siyang nag-ipon mula sa kanyang pananahi at sa maliit nating sakahan. Alam niyang pangarap mong maging doktor. Nung binili mo ang pwesto para sa klinika mo, 8 taon na ang nakalilipas. Akala mo ay utang sa bangko ang ginamit mo, di ba? Tumango ako. Yun ang laging sinasabi ni Ramon sa akin, na siya ang kumuha ng loan para sa akin dahil wala akong kredito sa bangko noon. Maling-mali ka, anak, pagpapatuloy ni tatay. Ang nanay mo ang nagbayad ng lupo buo sa lupang yon. Ginamit lang niya ang pangalan ng isang pinsan namin para hindi mo malaman agad dahil ayaw niyang isipin mong binubuhay ka pa rin namin. Pero ang totoo, ang lupang yon ay nakapangalan sa nanay mo at may dokumento siyang iniwan na nagsasabing sa'yo mapupunta ang ari-ariang yon bilang yung mana inheritance. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang lupang sinasabi ni Doña Consolacion na pag-aari nila, ang lupang ginamit nilang dahilan para palayasin ako at sabihing isinangla ko, ay hindi kailanman naging kanila. Ang titulo na hawak nila ay malamang na peke o. Baka naman ay nakapangalan lang sa kanila ang gusali. Pero ang lupa ay sa akin. Ibig sabihin, tay, wala silang karapatan, wala, Mariel. At mayroon pang isa. Itinuro ni tatay ang isang sulat na sulat kamay ni nanay. Anak, huwag mong hahayang apakan ng kahit sino ang danggal mo. Ang perang ginamit ko sa lupaing yan ay galing sa marangal na paraan. Ikaw ang may-ari niyan at ikaw lang ang may karapatang magpasya para sa iyong kinabukasan. Niyakap ko ang dokumento habang humahagulgol. Sa loob ng 8 taon, pinaniwala ako ni Ramon na utang ko sa kanya at sa pamilya niya ang lahat ng maeroon ako. Pinamukha nila sa akin na wala akong halaga kung wala ang apelidong Villanueva. Yun pala ang sarili kong ina ang naglatag ng pundasyon para sa aking tagumpay. Ngunit ang saya ay napalitan ng isang nakakapangilabot na tanong. Kung sa akin ang lupa, paano nakakuha ng titulo si Doña Consolacion? At bakit kampante si Ramon na hindi ko malalaman ang totoo? Biglang tumunog ang luma naming telepon sa loob ng bahay. Sinagot ito ni tatay. Pero paglipas ng ilang sandali, nakita ko ang pagputla ng kanyang mukha. Sino yan, tay? Dahan-dahang ibinaba ni tatay ang telepon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mariel, si Christine. Tumawag ang yaya niya sa Maynila. Isinakay daw si Christine sa sasakyan ni Doña Consolacion at dinala sa kung saan. Hindi na rin sumasagot si Ramon sa telepono.
Tumayo ako kahit masakit pa ang aking mga sugat. Ang init ng galit ay muling nag-alab sa aking dugo. Hindi pa sila kontento na kinuha ang klinika at danggal ko. Ngayon, pati ang kaisa-isa kong anak ay gagamitin nilang bihag. Tay, kailangan nating bumalik sa Maynila, mariin kong sabi. Anak, delikado. Ang aksidente ng bus, alam nating hindi yon aksidente. Alam ko, te. Pero meron na akong bala ngayon, itinaas ko ang titulo ng lupa. Hindi na ako ang Mariel na pwedeng saktan at itapon lang. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Pero sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang matitirang Villanueva na nakatayo. Tumingin ako sa salamin sa loob ng aming bahay. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang sugatang asawa na umiiyak sa ulan. Ang mga mata ko ay kasing talim na ng mga gamit ni tatay sa pagkakarpintero. Sa gabing iyon, habang inihahanda ko ang aking mga gamit, may napansin akong isa pang maliit na papel sa loob ng kahon ni nanay. Isang lumang resibo mula sa isang bangko sa Quezon City. Ngunit ang pangalan ng depositor ay hindi kay nanay, kundi kay Doña Consolacion. At ang petsa nito ay noong panahong nawala ang malaking pondo ng pulis, siya na kinasangkutan ng pamilya nila. Nanginig ang buong katawan ko. Ito na ang susi. Ito ang dahilan kung bakit desperado silang makuha ang lupa ko. Hindi lang ito tungkol sa klinika. Ito ay tungkol sa pagtatakip ng isang krimen na matagal na nilang itinatago. Humanda ka, Ramon. Humanda ka, mamabulong ko sa dilim. Dahil ang hustisya ay hindi lang darating, ito ay maniningil ng may kasamang interes. Muntik na kaming mamatay, tay. Hindi ito biro. Nanginginig ang aking boses habang nakatingin sa tricycle na sinasakyan namin ni Tatay Isko. Wasak ang kanang bahagi nito matapos kaming gitgitin ng isang itim na van sa kurbada ng kalsada rito sa Batangas. Kung hindi mabilis ang reaksyon ng driver na itabi ang sasakyan sa gilid ng palayan, baka nahulog na kami sa bangin. Mariel, anak, ayaw ko mang isipin. Pero mukhang hindi ka pa rin nila tinatantanan, sabi ni tatay habang pinupunasan ng sugat sa kanyang siko. Hindi na ako sumagot. Alam ko. Alam na alam ko. Ang aksidente sa bus noong isang araw ay hindi sapat para sa kanila. Na yung alam nilang buhay ako, mas naging agresibo sila. Ngunit ang mas ikinatatakot ko ay ang dahilan kung bakit desperado silang mawala ako. Habang nagpapahinga kami sa isang maliit na karinderya para mahimasmasan, kinuha ko ang aking cellphone. Gamit ang hiram na internet mula sa anak ng may-ari ng karinderya, hinalugog ko ang mga balita tungkol sa real estate sa Quezon City. Doon ko natuklasan ang katotohanang matagal nilang itinago sa akin. Sa tignan mo ito, ipinakita ko sa kanya ang isang artikulo. Isang higanteng mall at business center ang itatayo sa mismong lugar kung saan naroon ang aking klinika. Ang proyektong yon ay nagkakahalaga ng bilyon-milyong piso. Ang maliit na lupang minana ko kay nanay ay naging ginto sa paningin ng mga buwaya. Kaya pala bulong ni tatay. Kaya pala, ganoon na lang ang pagpupumilit nilang paalisin ka at sabihing isinangla mo ang lupa. Gusto nilang makuha ang komisyon mula sa Ayala Land deal na yan. Ngunit may mas malalim pang dahilan. Sa artikulong yon, nabanggit ang pangalan ng kumpanyang bibili ng lupa, isang offshore company na ayon sa mga tsismis sa negosyo ay pag-aari ng isang dummy para sa mga tiwaling opisyal. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, Mariel. Ang boses ni Ramon. Malamig tila walang bakas ng pagkakasala sa mga ginawa niya sa akin. Ngunit may naririnig akong kaba sa bawat paghinga niya. Ramon, nasaan ang anak ko? Diretso kong tanong. Wala nang paligoy-ligoy. Ang boses ko ay matigas pa sa semento. Ligtas si Christine, Mariel. Nandito siya kay mama. Pinapakain, inaalagaan. Pero alam mo kung anong kailangan para manatiling ganyan ang kalagayan niya? Sagot ni Ramon. Pinibantaan mo ba ako, Ramon, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Gagamitin mo ang sarili mong anak para i-blackmail ako. Hindi ito blackmail, Mariel. Proteksyon ito. Ang mga dokumentong hawak mo,
Ang titulong na hanap mo sa Batangas, ibigay mo sa amin. At ang demanda yurong mo na. Kapalit niyan, ibabalik namin si Christine sa'yo at hahayaan ka naming mamuhay ng tahimik. Hindi mo alam kung sino ang kinalalaban mo, Mariel. Hindi lang ito tungkol sa pamilya ko. Maraming malalaking tao ang madadamay kapag nagmatigas ka. Sino, Ramon, ang mga opisyal na pinagbibilhan ninyo ng lupa gamit ang nakaw na pondo ng pulis? Siya natahimik ang kabilang linya. Ramdam ko ang takot ni Ramon sa kabilang dulo. Hindi niya akalaing alam ko ang tungkol sa resibong nahanap ko sa kahon ni nanay. Huwag kang magmalinis, Mariel. Sigaw niya, ang boses niya ay naging desperado. Isipin mo si Christine. Isipin mo ang batang dinadala mo sa. Tingin mo ba ay makakalabas ka ng Batangas ng buhay kung hindi mo ibibigay ang gusto nila? Nakita mo na ang nangyari sa tricycle ninyo kanina. Babala lang yon. Ang susunod baka hindi na kayo makabangon ni Tatay Isko. Ramon, makinig ka ng mabuti, sabi ko habang pinipigilan ang panginginig ng aking kamay. Pulis ka, di ba? Nanumpa ka na, magpoprotekta sa bayan. Pero naging sunod-sunuran ka sa kasakiman ng nanay mo. Kung may mangyaring masama sa akin, sa tatay ko o sa anak ko, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng trabaho. Mabubulok kayong lahat sa kulungan. Hawak ko ang ebidensya, Ramon, at hindi ko ito ibibigay sa'yo. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Napatingin ako kay Tatay Isko. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, pero hinawakan niya ang kamay ko. Anak, handa na ako. Kahit ano ang mangyari, sasamahan kita, sabi niya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang gulat ko sa araw na yon. Habang papaalis kami sa karinderya para magtago sa isang mas ligtas na lugar, may isang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit sa amin. Mukha siyang abogado formal at seryoso. Doktora Mariel Santos, tanong niya. Akmang tatakbo na kami ni tatay nang itinaas niya ang kanyang mga kamay. Huwag po kayong matakot. Ako si Ate Manuel Delgado. Inutusan ako ng isang kliyente na hanapin kayo. May kinalaman ito sa titulong hawak ninyo at sa investigasyon laban sa pamilya Villanueva. Sino ang kliyente mo? Matapang kong tanong. Isang tao na matagal nang naghihintay na bumagsak si Doña Consolacion. Isang tao na alam ang lahat ng dumi ng pamilyang iyon. At siya ang magbibigay sa iyo ng proteksyong kailangan mo para makabalik sa Maynila at makuha ang anak mo. Ibinigay niya sa akin ang isang business card. Sa likod nito, may nakasulat na maikling mensahe sa Tagalog. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Ang katarungan ay, hindi ibinibigay ito ay kinukuha. Magkita tayo sa simbahan ng Lipa mamayang 6:00. Kinalabutan ako. Sino ang taong ito? Kakampi ba siya? O isa na namang patibong ng mga Villanueva, Mariel? Pupunta ba tayo bulong ni tatay? Tinignan ko ang business card pagkatapos ay ang aking tiyan at ang mukha ni Tatay Isko. Wala na akong ibang pagpipilian, kailangan kong sumugal para kay Christine. Pupunta tayo, Tay, pero kailangan nating mag-ingat dahil sa pagkakataong ito. Hindi lang buhay ko ang nakataya, ang buong katotohanan ang nakasalalay sa pagkikita naming ito. Habang papalubog ang araw, nagtungo kami sa simbahan. Ngunit sa bawat kanto ng kalsad, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa amin. Ang mga Villanueva ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lupa o hanggat hindi nila ako napapatahimik ng habambuhay. Ang bawat tunog ng kampana ng Katedral ng Lipa ay tila isang babalang umaalingaw-ngaw sa aking dibdib. 6:00 na ng gabi. Ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag katulad ng kung paano nilamon ng pamilya Villanueva ang buhay na binuo ko ng maraming taon. Nakatayo kami ni Tatay Isko sa likurang bahagi ng simbahan malapit sa kumpisalan. Naghahanap ang aking mga mata sa lalaking nagngangalang Ate Delgado. Ngunit sa halip na isang stranger, isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa makapal na usok ng insenso. Hindi si Ate Delgado ang dumating, kundi si Ramon. Ramon bulong ko, habang mabilis na humawak sa braso ni tatay. Hindi siya nakasuot ng uniforme.
Naka-jacket lang siya pero halatang halata ang pagbabago sa kanyang anyo. Malalim ang kanyang mga mata, tila ilagabi ng hindi nakakatulog. Ang kanyang mga balikat na dati ay tuwid at puno ng garbo ay tila may pasa na napakabigat na dusa. Nasaan si Christine? Bakit ikaw ang nandito? Matapang kong tanong kahit na kumakaba ang puso ko. Mariel, kailangan nating mag-usap. Mag-isa lang ako, sabi niya. Lumingon siya sa paligid tila may kinatatakutan. Umalis muna ang tatay mo. Sandali lang ito. Hindi ko iiwan ang anak ko sa iyo, Ramon, singhali tatay Isko. Ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Tay, sandali lang po. Bantayan ninyo ako mula sa malayo, sabi ko. Gusto ko makita kung ano ang kaya pang gawin ng lalaking ito. Nang maiwan kaming dalawa sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa loob ng simbahan, kinuha ni Ramon ang isang asul na folder mula sa loob ng kanyang jacket. Inilapag niya ito sa ibabaw ng upuang kahoy. Pirman mo na ito, Mariel, para matapos na ang lahat, sabi niya. Ang boses niya ay walang buhay, tila isang robot na sumusunod sa utos. Binuksan ko ang folder. Isang petition for annulment at waiver of custody. Hindi lang yon may kasama ring dokumento na nagsasabing ibinibigay ko ang lahat ng karapatan ko sa lupa at klinika sa Quezon City bilang kabayaran sa pinsalang na idulot ko sa pangalan ng mga Villanueva. Natawa ako ng mapait. Isang tawa na puno ng puot. Pagkatapos ninyo akong saktan, pagkatapos ninyo akong nakawan ng dangal, gusto mo pang pirmahan ko ang sarili kong kamatayan, Ramon, asawa kita? Ama ka ng mga anak ko. Paano mo nagagawang maging sugo ng sarili mong ina sa kasamaang ito? Sinagawa ko ito para iligtas ka. Bigla siyang sumigaw. Pero agad din siyang tumahimik at tumingin sa labas. Mariel, hindi mo kilala si Mama. Kapag hindi mo pinirmahan ito, hindi ka lang mawawala ng lisensya. Tuluyan nilang itutuloy ang kaso ng malpractice laban sa'yo. Baka mabulok ka sa kulungan bago mo pa mailabas ang batang yan. Eksaktong pagkasabi niyan yon, nag-vibrate ang cellphone ni Ramon sa kanyang bulsa. Kitang-kita ko ang biglang paglukso ng kanyang balikat. Nang inig ang kanyang kamay nang makita ang pangalan sa screen, Mama. Hindi niya sinagot. Pero pagkalipas ng ilang segundo, nag-text ito. Nakita ko ang screen dahil malapit ako sa kanya. Tapusin mo na yan, Ramon. Huwag kang maging malambot kung ayaw mong ikaw ang isunod ko. Napaatras ako. Doon ko naintindihan. Si Ramon, ang tenyente ng pulisya na kinatatakotan sa presinto, ay isa palang bihag sa sarili niyang pamamahay. Ang demonya ay hindi lang ako ang sinisira, kundi pati ang sarili niyang anak. Takot ka sa kanya, di ba? Tanong ko. Takot ka na malaman ng lahat na ikaw ang pumirma sa mga peking dokumento para pagtakpan ng nakaw na pondo ng pamilya ninyo? Mariel, please. Nanginginig ang boses ni Ramon. Pirmahan mo na. Ibabalik ko si Christine sa'yo kapag maayos na ang lahat. Ilalayo ko kayo rito. Magbagong buhay tayo sa ibang bansa. Magbagong buhay kasama ang perang galing sa nakaw. Kasama ang kaibigan kong si Bianca na hanggang ngayon ay kinalulantaran mo, mariin kong itinulak ang folder pabalik sa kanya. Hinding-hindi ko pipirmahan ito, Ramon. Sabihin mo sa mama mo, hindi ako natatakot sa kulungan. Dahil sa loob ng rehas, mas malaya ako kaysa sayo na nakatali sa palda ng isang demonyo. Mariel, huwag kang matigas. Ang ulo akma niyang hahawakan ng braso ko, pero umiwas ako. Umalis ka na, Ramon. Sabihin mo kay Doña Consolacion magkita-kita kami sa korte. At tungkol kay Christine, kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad hanggang sa kabilang buhay, tinalikuran ko siya. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang muling pagring ng kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Opo ma, opo, ginagawa ko na. Opo, hindi po siya pumirma. Ang boses ni Ramon ay parang isang batang pinapagalitan. Isang lalaking may baril at laya pero ang kaluluwa ay nakakulong sa madilim na silid ng kanyang ina. Nang makalabas kami ni tatay sa simbahan, biglang may humintong itim na kotse sa harap namin.
Bumaba ang bintana. Ang lalaking nakabarong kanina si Ate Delgado ay nandoon. Doktora, bilis sumakay na kayo, sigaw niya. Nakamonitor ang mga tauhan ng biyenan mo sa paligid. Ang pagpunta ni Ramon dito ay isang diversion lang para makuha nila ang titulong hawak mo sa bahay ninyo nang lamig ang buo kong katawan. Ang titulo ang titulo sa loob ng Nara box. Wala na yun dun, Mariel, sabi ni ate. Delgado habang pinapaandar ng mabilis ang kotse. Nakuha ko na bago pa sila makarating. Pero ngayon, kailangan nating magtago dahil sa ginawa mong pagtanggi kay Ramon, wala na silang ititira sa'yo. Tumingin ako sa bintana habang mabilis kaming lumalayo sa simbahan. Nakita ko si Ramon na nakatayo sa labas. Hawak ang kanyang ulo habang isang itim na van ang huminto sa tabi niya at sa pilitan siyang isinakay sa loob. Ang demonyo ay hindi lang bumibisita. Ngayon, nagsisimula na siyang maningil. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Ate Delgado habang tinatahak namin ang madidilim na kalsada ng Batangas patungo sa isang ligtas na bahay, pasyalan sa loob ng isang kumbento. Tahimik si Tatay Isko sa tabi ko, mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo habang ako naman ay nakatingin sa labas, yakap ang aking tiyan. Ate Delgado, sino ba talaga ang nagpapadala sa'yo, tanong ko nang makapasok na kami sa loob ng isang maliit na silid sa kumbento. Huminto ang abogado at tinitigan ako ng seryoso. Inutusan ako ni retired General Faustino. Siya ang dating superior ni Ramon na pinilit mag-resign dahil sa pag-iimbestiga sa nawawalang pondo ng pulisya. Alam niya na ang pamilya Villanueva ang nasa likod nito pero wala siyang ebidensya. Hanggang sa dumating ka, ipinatong ni Ate Delgado ang isang maliit na digital recorder at isang flash drive sa mesa. May isang tao na gustong makipagkita sa iyo, doktora. Isang taong matagal nang nagdadala ng bigat ng budi. Maya-maya pa bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng police jacket pero nakayuko. Pag-angat ng kanyang tingin, nakilala ko siya agad. Si SPO1 Jojo, ang pinakabatang pulis sa presinto ni Ramon. Siya ang pulis na ilang buwan ko ring ginamot ang sumasakit ng ngipin ng lebre dahil wala siyang pambayad noon. Doktora Mariel, pasensya na po, bungad ni Jojo. Ang boses niya ay nanginginig. Jojo, bakit ka nandito? Hindi ko na po kaya, doktora. Nung araw na pinalayas kayo sa presinto, nandoon ako sa kabilang silid. Narinig ko ang lahat. At bago yon, may nakita ako. Inilapit ni Jojo ang recorder. Ito po ang usapan ni Teniente Ramon at ni Doña Consolacion sa loob ng opisina isang gabi bago nila kayo sinampahan ng kaso. Naka-on ang intercom noon at nai-record ng system sa labas. Kinuha ko po ang kopya bago pa nila mabura. Pinindot ni Jojo ang play. Ang unang narinig ko ay ang boses ng aking biyen, ang matalim at puno ng utos. Ramon, wala na tayong oras. Ang audit ng pondo ng foundation ay bukas na. Kapag hindi natin naibalik ang 5 milyong piso, hiilahin tayo sa ombudsman. Gamitin mo ang titulo ng klinika ni Mariel. Isang lamo sa kakilala ko sa lending. Sinundan ito ng boses ni Ramon. Ang boses ng lalaking pinangakuan ko ng buhay. Mahindi papayag si Mariel. Alam ninyong inheritance niya, yun mula kay nanay niya? Hindi niya lalagdaan ng mortgage. Tumawa si Doña Consolacion. Isang tawang nakakapangilabot. Sino ba ang nagsabing kailangan natin ang lagda niya, kaya mo namang gayahin ang pirma niya? Di ba ilang beses mo na siyang pinirmahan sa mga credit card applications niya noong tamad siyang magsulat? Gawin mo na, Ramon, para sa pamilya ito, katahimikan ng ilang segundo. Pagkatapos ang boses ni Ramon na tila sumusuko, Opo, ma. gagawin ko na. Ako na ang pipirma. Pero kailangan mawala si Mariel sa eksena para hindi niya agad mapansin ang mga sulat mula sa bangko. Madali lang yan, sagot ng biyenan ko. Bibigyan natin siya ng dahilan para maging kriminal. At si Bianca, handa na siyang gampanan ng papel niya. Sa oras na malugmok si Mariel sa iskandalo, wala nang maniniwala sa kanya kahit magsumigaw pa siya na peke ang pirma niya. Huminto ang recording.
Para akong sinasakal. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang matalim na scalpel na hinihiwa ang puso ko. Hindi lang siya basta nanood habang sinisira ako ng nanay niya. Siya ang may hawak ng panulat. Siya ang gumuhit ng bawat linya ng aking pagbagsak. Ang lalaking hinalikan ko bago ako matulog, ang lalaking tinawag kong mahal, siya pala ang pumatay sa aking danggal para lang pagtakpan ang nakaw na pera ng kanyang ina. Doktora, ayan po ang ebidensya bulong ni Jojo. Si Teniente Ramon mismo ang pumeke ng pirma ninyo. At yung mga expired na anesthesia sa klinika ninyo, si Bianca po ang nagpasok noon gamit ang susi na ibinigay ni Teniente. Napatayo ako pero naramdaman ko ang matinding hilo. Agad akong inalalayan ni Tatay Isko. Mariel, anak, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagtitiis ko sa pamilyang yan, hindi ko na naituli ang sasabihin ko dahil sa luhang hindi ko mapigilan. Ito na ang twist na hindi ko inasahan. Akala ko ay biktima lang din si Ramon ng pagmamanipula ng kanyang ina. Akala ko ay hihingi siya ng tawad at tutulungan ako, pero siya pala ang arkitekto ng lahat. Meron pa po, Doktor. Adagdag ni Jojo. Balak nilang ilipat si Christine sa isang boarding school sa ibang bansa sa susunod na linggo. Gusto nilang tuluyan na kayong hindi magkita para wala na kayong habol sa kanila. Tumayo ako ng tuwid. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Ang hapdi sa puso ko ay napalitan ng isang nakakapasong galit. Galit na mas matindi pa sa apoy. Achi Delgado Jojo, salamat sabi ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at puno ng determinasyon. Anong plano mo, Mariel? Tanong ni Tatay Isko. Hindi na ako magtatago, te. Kung gusto ni Doña Consolacion at ni Ramon ng giyera ibibigay ko sa kanila ang isang laban na hindi nila makakalimutan, gagamitin natin ang recording na ito. Pero hindi muna ngayon. Hahayaan ko silang magdiwang. Hahayaan ko silang isipin na panalo na sila. Tumingin ako sa flash drive. Sa araw ng anibersaryo ng Quezon City Police District sa harap ng lahat ng mga opisyal at ng media, doon ko ipaparinig ang boses ng kanilang golden boy at ng kanyang mapagmahal na ina. Ngunit bago pa man kami makapagplano ng maigi, biglang may malakas na pagsabog sa labas ng kumbento. Nabasag ang mga bintana ng silid namin. Nahanap nila tayo sigaw ni Ate Delgado. Jojo, ilabas mo na sila sa likod. Sa gitna ng usok at kaguluhan, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa megaphone sa labas. Mariel, alam kong yan ka. Ibigay mo ang flash drive kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo. Boses yon ni Ramon. Pero wala na itong bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay boses ng isang desperadong tao na handang pumatay para sa kanyang kaligtasan. Napahawak ako sa aking tiyan. Anak, kumapit ka. Tatapusin na natin ito. Ang usok mula sa pagsabog sa kumbento ay tila naging hamog na nagligtas sa amin. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan, mabilis kaming inakay ni SPO1 Jojo patungo sa isang lihit na lagusan sa likod ng sacristy. Habang tumatakbo kami sa maputik na kalsada sa ilalim ng ulan, naririnig ko ang boses ni Ramon na paulit-ulit na sumisigaw sa megaphone. Mariel, huwag mong hintayin na maging abo ang kumbento na yan ibigay mo. Ang flash drives, hindi ko siya nilingon. Ang lalaking yon, ang lalaking nangako na poprotektahan ako ay handa na yung pumatay para sa kanyang ambisyon. Doon ko tuluyang tinapos ang anumang bakas ng pag-ibig sa aking puso. Ang natitira na lang ay ang mitiing mabawi ang aking anak at ang aking danggal. Dinala kami ni Ate Delgado sa isang safe house sa isang liblib na barangay sa labas ng Lipa. Doon muli naming sinuri ang mga ebiden yang hawak namin. Ngunit may isang impormasyon si SPO1 Jojo na hindi ko inaasahan. Doktora, may isa pa kayong dapat malaman tungkol kay Bianca, sabi ni Jojo habang ipinapakita ang ilang mga litra to sa kanyang cellphone. Ang mga litrato ay kuha sa isang sikat na casino sa Maynila. Nakita ko si Bianca suot ang isang mamahaling cocktail dress, pero hindi si Ramon ang kasama niya.
Ang lalaking nakayakap sa kanyang baywang ay si Paolo, ang nakababatang kapatid ni Ramon. Ano, napaatros ako sa gulat. Si Paolo at si Bianca, opo, doktora. Matagal na po silang magkasintahan bago pa man ipakilala ni Doña Consolacion si Bianca kay Teniente Ramon. Ang totoo po, si Bianca ay inutusan ni Doña Consolacion na akitin si Teniente para magkaroon ng dahilan na palayasin kayo. Pero ang totoo, ang pera ni Teniente na ibinibigay kay Bianca ay napupunta lang kay Paolo para pambayad sa utang sa sugal. Natawa ako ng mapait. Napakagaling na direktor ni Doña Consolacion. Ginamit niya ang sarili niyang mga anak at ang kaibigan ko para buwiin ang isang dula-dulaan ng pagtataksil. Si Ramon ay ginawang tanga ng sarili niyang pamilya at ako naman ang ginawang biktima. Napakadumi nila Mariel Bulong ni Tatay Isko habang nakatingin sa mga litrato. Hay, ito ang kailangan natin, sabi ko habang unti-unting nabubuo ang isang plano sa aking isip. Hindi lang natin sila ididirekta sa korte. Sisirain natin sila mula sa loob. Ang hiya na kinatatakutan ni Doña Consolacion iyon ang ibibigay ko sa kanya. Lumipas ang 3 araw. Sa tulong ni General Faustino at ni SPO 1 Jojo, lihim akong nakabalik sa Maynila. Hindi ako pumunta sa pulisa. Hindi rin ako pumunta sa klinika. Sa halip, nagtago ako sa isang maliit na kwarto malapit sa Quezon City Hall. Doon sinimulan ko ang aking regalo. Nung gabing yon, habang naghahanda ang pamilya Villanueva para sa engrandeng victory party ni Ramon, dahil sa kanyang promosyon, isang lalong bulaklak ang dumating sa kanilang mansyon sa Corinthian Gardens. Ang card na nakalagay sa bulaklak ay may nakasulat na, "Congratulations, Ramon. Ang galing ninyong umarte. Pero baka gusto mong itanong kay Paolo kung nasaan si Bianca kagabay. Hinihintay ko kayo sa party. Mariel." Nalaman ko mula kay Jojo na nagkaroon ng matinding sigawan sa loob ng mansyon matapos mabasa ni Ramon ang card. Ang pagdududa ay parang lason na nagsimulang kumalat sa kanilang pamilya. Habang nangyayari iyon, ginamit ko ang huling pera ko para magbayad ng isang messenger. Ipinadala ko sa lahat ng mga major news outlets sa Maynila ang isang anonymous email na naglalaman ng teaser ng recording ni Doña Consolacion at ang link ng isang livestream na magaganap sa gabi ng party. "Marel, sigurado ka ba rito?" tanong ni Ate Delgado. "Mapanganib ang gagawin mo. Lalantad ka sa harap ng maraming tao." "Ate, ito lang ang paraan para hindi nila ako magawang saktan ng patago. Kapag ang buong bansa ay nakatingin, hindi sila makakagalaw ng walang ebidensya. At si Christine, kailangan ko siyang makuha bago sila makagawa ng paraan para itago siya." Gabi, Nanan Party. Ang ballroom ng isang sikat na hotel sa Quezon City ay puno ng mga opisyal ng pulisya, mga politiko at mga kilalang tao. Si Ramon, suot ang kanyang puting uniforme, ay pilit na numingiti, pero halatang palingalinga sa paligid. Si Doña Consolacion naman ay parang reyna sa kanyang trono, suot ang mga hiyas na marahil ay galing sa nakaw na pondo. Nakatayo ako sa labas ng ballroom, suot ang isang simpleng itim na gown at isang belo na bahagyang tumatakip sa aking mukha. Sa gilid ko, handa na si SPO 1 Jojo at ilang mga tauhan ni General Faustino. "Heto na ang huling hininga ng inyong kasinungalingan, bulong ko sa aking sarili. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang aking tiyan at dahan-dahang naglakad papasok sa ballroom. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng 8 taon ng pagtitiis. Pero ngayon, wala na ang takot. Ang dala ko na lang ay ang matalas na katotohanan na tatapos sa kanilang lahat. Eksaktong pag-akyat ni Ramon sa stage para tanggapin ang kanyang parangal, namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang malaking projector screen ang bumaba sa likod niya. At ang unang narinig ng lahat ay hindi ang kanta ng parangal, kundi ang boses ni Doña Consolacion na nagsasabing, "Ramon, gawin mo na. Pirmahan mo na ang pangalan ni Mariel para sa pamilya ito."
Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Ramon. Nakita ko ang pagbagsak ng baso mula sa kamay ni Doña Consolacion. At dun, dahan-dahan kong inalis ang belo sa aking mukha at tumayo sa gitna ng spotlight. Magandang gabi, Teniente Villanueva. Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Doña Consolacion na umalingaw sa dambuhalang ballroom ay tila isang hatol ng kamatayan para sa danggal ng mga Villanueva. Ang mga bisitang kanina lang ay nagpupuri kay Ramon ay ngayoy abala sa pagbulong. Ang ilan ay mabilis na inilabas ang kanilang mga cellphone para i-record ang eksena. Nakatayo ako sa gitna ng spotlight, diretso ang tingin kay Ramon. Ang mukha niya ay kasing puti na ng kanyang uniforme. Mariel, nautal niyang sabi. Ang parangal na hawak niya ay tila naging napakabigat, kaya dahan-dahan itong nalaglag at lumihan ng isang matunob na kalabog sa sahig. Ilayo ninyo ang babaeng yan, sigaw ni Doña Consolacion, habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Peke ang recording na yan, isang desperadong hakbang yan ng isang baliw na asawa. Ngunit walang gumalaw sa mga security guard. Sa halip pumasok si General Faustino kasama ang ilang matataas na opisyal mula sa Camp Crame. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang recording na ito ay dumaan sa forensic verification. Konsolasyon, malamig na sabi ni General Faustino, at marami pa kaming hawak na dokumento tungkol sa pondo ng foundation. Pero bago ang lahat, Ramon, nasaan ang anak mo? Lumingon si Ramon, sa kanyang ina ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Nasaan si Christine? Sabi mo ay ligtas siya sa mansyon. Nasa mansyon siya, pinababantayan ko siya. Kay Paolo at Bianca. Sagot ng biyenan ko kahit na halatang nanginginig ang kanyang mga labi. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nagdial. Hindi si Paolo o si Bianca ang tinawagan ko, kundi ang landline ng mansyon na sinagot ng isang matandang katulong na matagal ko nang kakilala. Manang, nasaan si Christine? Tanong ko habang naka-loudspeaker ang aking phone sa harap ng microphone ng stage. Doktora? Diyos mio, doktora! Kinuha po ni Sir Paolo si Christine kanina pang 7:00. Sabi niya ay itatakas daw niya dahil may mga naghahanap sa kanila. Kasama niya po si Bianca. Ang boses ng matanda ay puno ng iyak at takot. Nanlamig ang buo kong katawan. Lumingon ako kay Doña Consolacion. Anong ginawa mo? Ginamit mo ang sarili mong apo para makatakas ang anak mong sugarol? Hindi ko alam. Hindi ko inutusan si Paolo na kunin ang bata, sigaw ng biyenan ko habang napapaapo muli dahil sa panghihina. Biglang tumunog ang cellphone ni Ramon, isang video call mula kay Paolo. Nanginginig na sinagot ito ni Ramon at ang screen ng projector ay biglang nagpakita ng isang madilim at maruming bodega. Nakita namin si Christine. Nakatali ang kanyang mga kamay sa isang silya may busalang bibig at umiiyak. Sa likod niya nakatayo si Paolo na tila wala na sa katuwiran habang si Bianca ay abalang nag-iimpak ng mga gamit sa isang bag. Paolo, anong kabaliwan ito? Sigaw ni Ramon sa harap ng screen. Kuya, pasensya, na tawa ni Paolo, isang tawang puno ng desperasyon. Alam ko nang babagsak na tayo, narinig ko ang balita. Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan ng walang pera. Maalam ko maitinatago ka pang 10 milyong piso sa vault mo sa Batangas. Ibigay mo sa akin ang code o itutuloy ko ang bala ko sa batang ito. Paolo, wag ang anak ko, sigaw ko habang pilit na lumalapit sa screen. Ako ang saktan mo, wag ang bata. Shut up, Mariel Casalan. Mo ang lahat ng ito, sigaw ni Bianca habang lumalapit sa camera. Kung nanatili ka lang sa nang sunod-sunuran, hindi tayo aabot sa ganito. Nayon, Konsolasyon, mamili ka, ang pera mo o ang apo mo, napatitig ang lahat kay Doña Consolacion. Ang babaeng buong buhay na ipinaglaban ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay nasa harap mayon ng pinakamahirap na desisyon. Ibigay mo na pagmamakaawa ni Ramon, lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Pakiusap iligtas natin si Christine, tumingin si Doña Consolacion sa akin pagkatapos, ay sa screen kung saan umiiyak ang kanyang apo. Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang paningin. Ang kasakiman ay tila nakikipagbuno sa huling bakas ng kanyang pagiging tao.
Ang pera, kailangan ko ang perang yon para sa abogado natin. Ramon, bulong niya. Hayop ka, hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasampal ko ang biyenan ko sa harap ng lahat. Pera pa rin. Pera pa rin hanggang ngayon. Bago pa man makasagot si Doña Consolacion, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa video call. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang lalaking sumusunod sa bus ko noon, ang pumasok sa bodega at tinutukan ng baril si Paolo. Walang gagalaw sigaw ng lalaki. Sino ka sigaw ni Paolo? Inutusan ako ng taong ninakawan ninyo, sagot ng lalaki. Ang kumpanyang bibili ng lupa ni Mariel, hindi sila papayag na magkaroon ng gulo. Gusto nilang mawala kayong lahat para malinis ang transaksyon. Napagtanto ko ang lahat. Ang mga malalaking tao na sinasabi ni Ramon, sila ang tunay na panganib. At ngayon pati ang pamilya Villanueva ay itinatapon na nila bilang mga loose ends. Wag-wag ninyong saktan ang anak ko, sigaw ko, habang pilit na inaabot ang screen. Namatay ang video call. Ang huling narinig namin ay ang malakas na tili ni Christine at ang putok ng baril. Nayanig ang buong ballroom. Napahawak ako sa aking tiyan, naramdaman ko ang isang matinding kirot. Ang paningin ko ay nagsimulang magdilim habang naririnig ko ang boses ni Ramon na tumatawag sa kanyang mga tauhan para hanapin ang lokasyon ng tawag. Christine? Anak? Bago ako mawalan ng malay isang mensahe, ang pumasok sa aking cellphone. Mula sa isang hindi kilalang numero, kung gusto mong makitang buhay ang anak mo, pumunta ka sa lumang pier sa Navotas. Mag-isa ka lang. Kapag may kasama kang pulis, hindi mo na siya mayayakap muli. Nakamulat ako sa loob ng isang mabilis na tumatakbong sasakyan. Hindi ito ambulansya. Sa tabi ko, nakita ko si SPO1 Jojo na seryosong nagmamaneho habang sa likod ay si Tatay Isko na panay ang punas ng luha. Doktora, gising ka na. Malapit na tayo sa Navotas, sabi ni Jojo. Huwag kang mag-alala, hindi namin isinama ang buong puwersa. 2 sasakyan lang kami ni General Faustino para hindi mahalata ng mga tauhan ng kumpanya. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang kirot kanina ay humupa na. Pero ang kaba para kay Christine ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Kinuha ko ang aking cellphone at muling binasa ang mensahe. Ang lumang pier sa Navotas, isang lugar na puno ng kalawang amoy ng nabubulok na isda at mga anino ng krimen. Pagdating namin ng kadiliman ay tila bumabalot sa buong paligid. Tanging ang ingay ng alon na humahampas sa mga bulok na post ng pier ang naririnig. Sa dulo ng pier, nakita ko ang isang abandonadong warehouse na may bahagyang liwanag sa loob. Dito na lang kayo, Tay. Jojo, bantayan mo si Tatay Bulong ko. Pero Mariel, mapanganib pagpigil ni Tatay Isko. Kailangan ko itong gawin, Tay, para kay Christine, para sa anak ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bodega. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang lamig ng hangin na tumatago sa aking gown na punit-punit na salaylayan. Pagpasok ko, ang tumambad sa akin ay isang tanawing habambuhay na mauukit sa aking alaala. Nakatali si Christina sa gitna maputla at halos wala ng boses sa kakaiyak. Sa gilid niya nakatayo si Paolo na may hawak na baril habang si Bianca ay nanginginig na nakasandal sa isang pader. Pero hindi sila ang pinakamalaking banta. Sa dilim nakita ko ang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang hitman na inutusan ng mga investors. Nakatutok ang baril niya hindi lang kay Christine, kundi pati kina Paolo at Bianca. Nandito na ako, bitawan ninyo. Ang anak ko, sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa malawak na bodega. Mariel, tili ni Christine. Ang makita, ang takot sa mga mata ng aking anak ay parang isang kutsilyong sumasaksak sa aking kaluluwa. Ang bag nasaan ang flash drive at ang titulo tanong ng lalaking naka-jacket. Ibigay mo sa akin at baka hayaan ko kayong mabuhay. Huwag mong ibigay, Mariel. Biglang sumulpot si Ramon mula sa isang gilid. Duguan ang kanyang muka, tila nakipagbuno siya sa mga tauhan sa labas bago nakapasok.
Kapag nakuha nila ang ebidensya, papatayin nila tayong lahat. Sila ang pumatay sa mga saksi sa pondo ng Foundation Mariel. Ramon, tumahimik kasigaw ni Paolo na tila wala na sa sariling bait. Kasalanan mo ito kung hindi mo pinakasalan. Ang babaeng ito, hindi tayo magkakaganito. Sana ay nakuha na natin ang pera ni Mama at nakaalis na tayo ng bansa. Pera pa rin, Paolo. Hanggang dito ba naman? Pera pa rin lumapit si Ramon sa kanyang kapatid, ang mga kamay ay nakataas. Bitawan mo si Christine, siya ang apo ni Mama, siya ang dugo natin. Wala ng pamilya kuya pinabayaan na tayo ni Mama. Tumawag siya kanina, sabi niya ay iligtas ko raw ang sarili ko at huwag nang babalik iyak ni Paolo. Sa gitna ng tensyon nakita ko ang paggalaw ng hitman. Dahan-dahan niyang kinalabit ang baril nakatutok sa ulo ni Christine. Sa oras na makuha niya ang atensyon ng lahat, tatapusin na niya ang misyon niya. Nayon nasigaw ng hitman. Pang! Isang putok ng baril ang yumanig sa bodega. Napapikit ako at napasigaw. Christine, pero nang idilat ko ang aking mga mata, hindi si Christine ang tinamaan. Nakatayo si Ramon sa harap ng aming anak, ang kanyang puting uniforme ay dahan-dahang nagkakaroon ng malaking mantsa ng dugo sa bahagi ng kanyang dibdib. Sinalo niya ang balang para sana sa aming anak. Ramon, sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanila. Nagkaroon ng kaguluhan. Pumasok sina Jojo at ang mga tauhan ni General Faustino, isang palitan ng putok ang nangyari. Nakita ko na tamaan sa binti ang hitman at mabilis na napusasan ni Jojo. Si Paolo at Bianca ay napasuko rin habang umiiyak at nagmamakaawa. Mabilis kong kinalagan si Christine at niyakap siya ng mahigpit. Anak, nandito na si Mami. Ligtas ka na. Lumapit kami kay Ramon na dahan-dahang bumabagsak sa sahig. Sinalo ko ang kanyang ulo. Ang kanyang paghinga ay mababaw at puno ng hirap. Mariel, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay wala na, ang lamig at garbo. Tanging pagsisisi na lang ang nandoon. Patawad sa lahat. Ramon, huwag kang magsalita. Darating na ang tulong, sabi ko, habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa kanyang dibdib gamit ang aking mga kamay. Hindi na. Alam ko, hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang hawak ay mahina pero ramdam ko ang inip. Protektahan mo si Christine at ang baby natin. Maging mabuting doktor ka. Huwag kang tutulad sa amin. Ramon, bakit mo ginawa ito? Tanong ko. Ang luha ko ay pumatak sa kanyang mukha. Dahil sa wakas, naging pulis din ako. Ang pulis na poprotekta sa asawa at anak niya, pilit siyang numiti isang niting punong-puno ng pait at katarungan. Sabihin mo kay Christine, mahal na mahal siya ni Daddy. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Ramon. Ang kanyang kamay na humahawak sa akin ay naging malamig. Sa gitna ng madilim at maruming bodega sa Navotas, ang golden boy ng mga Villanueva ay pumanaw hindi bilang isang tenyente, kundi bilang isang ama na sumubok na itama ang kanyang mga pagkakamali sa huling sandali. Niyakap ko ang aking anak habang nakatingin sa walang buhay na katawan ng asawa ko. Ang katarungang hiniling ko ay dumating na, pero ang kabayaran ay higit pa sa inaasahan ko. Tapos na, Ramon, bulong ko. Tapos na ang paghihirap natin. Isang linggo matapos ang madugong gabi sa Navotas, ang buong bansa ay tila nyanig ng mga balitang lumabas sa telebisyon at pahayagan. Ang pamilyang Villanueva na dati ay tinitingala bilang simbolo ng kapangyarihan at danggal ay naging tampulan ng kutyang The Criminal Dynasty. Nakayo ako sa harap ng salamin ng isang maliit na opisina sa Professional Regulation Commission PRC. Suot ko ang aking puting dental gown, ang orihinal na gown na itinago ni Tatay Isko, ang may burda ng aking pangalan na Dr. Mariel Santos. Wala na ang apelyidong Villanueva. Inalis ko na ito hindi lang sa aking gown, kundi pati na rin sa aking pagkatao. Ready ka na ba, anak, tanong ni Tatay Isko? Hawak niya si Christine, na ngayon ay masigla na kahit may kaunti pang takot sa kanyang mga mata. Handa na ako, Tay. Panahon na para tapusin ang lahat, sagot ko.
Pagpasok ko sa hearing room ng PRC, ang tumambad sa akin ay ang mga Board of Dentistry members at ang mga abogado ng pamilya Villanueva. Sa gitna, nakaupo si Doña Consolacion. Kahit nakasuot siya ng itim na damit bilang pagluluksa kay Ramon, ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapang-api tila iniisip na maililigtas pa siya ng kanyang pera at koneksyon. Magsimula na tayo, sabi ng chairman ng board. Doktora Santos, ikaw ay inirereklamo ng malpractice at illegal na paggamit ng gamot. Mayroon ka bang sasabihin tumayo ako ng tuwid? Walang kaba, walang panginginig. Hindi po ako ang dapat na napapaliwanag dito. Ang mga taong nag-frame up sa akin ang dapat na naririto. Inilabas ni Ate Delgado ang isang laptop at ikinabit ito sa projector. Mga kagalang-galang na miyembro ng board, narito po ang ebidensyang magpapatunay na ang mga expired na gamot ay itinanim lamang sa klinika ni Doktora Santos. At narito rin ang audio recording na magpapatunay kung sino ang tunay na nag-utos na isabotahe ang kanyang lisensya. Nang i-play ang recording ng usapan ni Ramon at Doña Consolacion, narinig ang malakas na pagsinghap ng lahat sa loob ng silid. Ang boses ng biyenan ko na naguutos na gayahin ang pirma ko at sirain ang aking reputasyon ay naging malenaw na parang kristal. Kasinungalingan yan, AI-generated ang boses na yan. Sigaw ni Doña Consolacion habang pilit na hinahampas ang mesa. Hindi po ma'am sabat ni SPO1. Jojo na pumasok sa silid kasama ang mga opisyal mula sa NBI. Hawak na rin namin ang testimony ani Bianca at Paolo. Umamin na sila na kayo ang nag-utos ng lahat mula sa pagtatanim ng ebidensya hanggang sa paggamit ng pondo ng pulis sa para sa inyong sariling interes. Kasunod nito, ipinakita ni Ate Delgado ang orihinal na titulo ng lupa sa Quezon City. At ang klinikang sinasabi ninyong sa inyo, ito po ang orihinal na titulo na nakapangalan kay nanay ni Doktora Mariel. Ang titulong hawak ninyo ay peke at ang mortgage contract ay batay sa isang forged signature na ginawa ni Teniente Ramon Villanueva sa ilalim ng inyong utos katahimikan. Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa silid. Tumayo ang chairman ng board. Batay sa mga ebidensyang ipinakita, ang kasong malpractice laban kay Dr. Mariel Santos ay ibinabasura. Ang iyong lisensya ay mananatiling valid at hihilingin namin sa korte na ibalik sa iyo ang ganap na kontrol sa iyong klinika. Napahinga ako ng malalim. Ang bigat na dinala ko ng maraming buwan ay tila biglang naglaho. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Pumasok ang mga tauhan ng NBI sa loob ng hearing room. Doña Consolacion Villanueva kayo ay inuaresto para sa mga kasong plunder, falsification of public documents at pag-uutos ng kidnapping sa inyong sariling apo. Mayroon kayong karapatang manatiling tahimik. Nakita ng lahat kung paano nanginig ang mga kamay ni Doña Consolacion habang inilalagay ang mga posas sa kanya. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging kadena ng kanyang kahihiyan. Bago siya mailabas ng silid, lumapit ako sa kanya. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan ko. Konsolasyon, tawag ko sa kanyang pangalan, nang walang anumang titulo. Sabi mo nun, pera at ambisyon lang ang alam ko, pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Namatay ang anak mo dahil sa kasakiman mo. Nakulong ang bunso mo dahil sa maling pagpapalaki mo. At ngayon wala kang naiwan, kundi ang dumi ng iyong pangalan. Walang hiya ka, Mariel. Pagbabayaran mo ito, sigaw niya, habang hila-hila siya ng mga pulis. Hindi konsolasyon, bulong ko. Ikaw ang nagbabayad na yon, at ang interes ng utang mo sa akin ay ang iyong kalayaan. Paglabas namin ng PRC building, sinalubong kami ng mga reporter. Ngunit hindi ko sila pinansin. Naglakad ako patungo sa aking klinika sa Quezon City. Doon sa harap ng pinto, nakita ko ang mga trabahador na tinatanggal ang pangalang Villanueva sa tarpaulin. Kinuha ko ang scraper at ako mismo ang nagtanggal ng huling piraso ng sticker ng pangalan ni Ramon sa salamin.
Doktora, may naghihintay po sa inyo sa loob, sabi ng isang tauhan. Pagpasok ko nakita ko si Bianca. Nakasuot siya ng kulay kahel na t-shirt ng preso, nakaposas ang mga kamay at binabantayan ng pulis. Humiling siya na makausap ako bago siya tuluyang dalhin sa correctional. Mariel, patawadiyak ni Bianca. Gusto ko lang namang makaalis sa hirap. Nagamit ako ni Doña Consolacion. Bianca, tinulungan kita noong wala kang makain, sabi ko nang walang emosyon. Ang kahirapan ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para pumatay ng kaluluwa ng isang kaibigan. Patawad, mapapatawad kita, pero kailangan mong pagbayaran ang bawat kasinungalingang binitawan mo. Iniwan ko siya roon. Naglakad ako patungo sa aking dental chair. Hinaplos ko ang sandalan nito. Ito ang altar ng aking pagsisikap. Dito ko muling itatayo ang aking buhay. Humarap ako kay Tatay Isko at kay Christine. Tay, bukas magbubukas na tayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, ang pangalan ng klinika ay Santos Dental Clinic. Walang ibang pangalan. Akin lang. Proud na proud kami sa iyo, anak, sabi ni Tatay habang yakap si Christine. Napahawak ako sa aking tiyan. Nararamdaman ko ang malakas na sipa ng aking sanggol sa loob. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng masama. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sarili mong danggal at pag-aari. At sa araw na ito, sa gitna ng sikat ng araw sa Quezon City sa wakas, nakuha ko na ang aking ganap na kalayaan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay kasing tamis ng tagumpay na tinatamasa ko ngayon. Nakatayo ako sa beranda ng aming bagong gawang bahay, isang bahay na hindi galing sa utang o sa nakaw na pondo, kundi mula sa bawat niping binunot, nilinis at inayos ko sa aking klinika sa Quezon City. Doktora, gising na po si Baby Gabriel. Tawag ni Manang ang katulong na sumama na sa amin mula pa sa Maynila. Pumasok ako sa loob at binuhat ang aking bunsong anak. Si Gabriel, 1 taon na siya. Tuwing titingnan ko ang kanyang mga mata, nakikita ko ang anino ni Ramon. Pero sa kanyang mga ngiti, nakikita ko ang bagong pag-asa. Pinangalanan ko siyang Gabriel, ang arkanghel ng balita, dahil ang pagdating niya ang naging hudyat ng pagtatapos ng madilim na kabanata ng aking buhay. Mommy, Mommy, look at my drawing! Patakbong lumapit si Christine. Ipinakita niya sa akin ang isang larawan ng 4 na tao sa ilalim ng isang malaking puno. Si Tatay Isko, si Christine ako at ang baby. Sa langit may isang maliit na bituin na may nakasulat na Daddy. Ang ganda naman ng drawing mo, anak, sabi ko habang hinahalikan siya sa no. Wala na ang takot sa mga mata ni Christine. Wala na ang mga bangungot ng bodega sa Navotas. Sa tulong ng therapy at ng pagmamahal ni Tatay Isko, muli niyang nahanap ang kanyang pagkabata. Maya-maya pa dumating si Tatay Isko mula sa bayan, bitbit ang mga sariwang isda at gulay. Mariel, may balita sa diaryo tungkol sa apela ni Consolacion. Kinuha ko ang diaryo. Nakita ko ang larawan ng aking dating biyenan sa likod ng rehas. Mas matanda na siyang tingnan, wala na ang ayos ng buhok at ang kinang ng mga iyas. Ang kanyang apela para sa hospital arrest ay ibinasura ng korte. Mananatili siya sa loob ng kulungan habang buhay dahil sa kasong plunder at human rights violations. Si Paolo naman ay nasa bilibid habang si Bianca ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa correctional. Hindi ko na naramdaman ang galit. Ang tanging naramdaman ko ay kapayapaan. Ang galit ay isang lason na tanging ang biktima lang ang pinapatay at matagal ko nang iniluwa ang lasong iyon. Pupunta ba tayo sa Maynila bukas? Tanong ni Tatay Isko. Opo, Tay. Anniversary ng Santos Dental Clinic at bibisita din tayo sa sementeryo, sagot ko. Kinabukasan sa harap ng aking klinika sa Quezon City, isang mahabang pila ng mga pasyente ang sumalubong sa akin. Pero hindi lang ito basta klinika. Sa itaas ng pinto, may nakasulat na The Mariel Santos Foundation Free Dental Services for Families of Fallen Officers.
Ito ang paraan ko para parangalan ang huling sakripisyo ni Ramon. Maaring nagkamali siya sa maraming bagay, pero sa huling sandali ng kanyang buhay, pinili niyang maging isang tunay na pulis at isang tunay na ama. Ang kanyang pensyon at ang bahagi ng lupang na-recover ko ay inilaan ko sa pundasyong ito. Matapos ang trabaho, dumaan kami sa sementeryo. Inilapag ni Christine ang mga puting bulaklak sa puntod ni Ramon. Ramon, maayos na kami bulongko habang nakatingin sa kanyang pangalan na nakaukit sa marmol. Ang mga anak mo ay lumalaking marangal. Ang lupang pinag-interesan ninyo ay akin na ulit at ginagamit ko ito para makatulong sa iba. Patawad sa lahat ng sakit at salamat. Salamat dahil sa huli iniligtas mo ang ating anak. Habang naglalakad kami palabas ng semente, yun naramdaman ko ang init ng sikat ng araw. Isang bagong simula na hindi na nakadepende sa apel, ido ng ibang tao, kundi sa sarili kong kakayahan at paninindigan. Napatitig ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ang naglinis ng mga sugat ng nakaraan. Ang mga kamay na ito ang humawak sa katarungan. At ang mga kamay na ito ang bubuo ng isang kinabukasan para sa aking mga anak na malaya sa kasakiman at kasinungalingan. Huwag kang matakot na mawala ang lahat dahil kung minsan kailangang gumuho ang lumang gusali para maitayo ang isang mas matatag na pundasyon. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko o sa titulo ng lupa kundi sa kakayahang tumingin sa salamin ng may danggal at sabihing nalampasan ko ang lahat at nanatili akong mabuting tao. Ako si Dr. Mariel Santos at ito ang aking kwento. Isang kwento ng pagtataksil ng karma, pero higit sa lahat, ng pag-ibig na marunong bumangon mula sa abo ng kahapon.